Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya buksan natin ang ating kaisipan, buksan natin ang ating puso, at damhin ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay, kung paano tayo iligtas ng Diyos. Binadala niya ang kanyang bugtong na anak sa atin upang tayo ay iligtas. Ngunit hindi natin pinalagahan ang kanyang dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Yang sabi dito sa Hebreo chapter 1 verse 1, nung una nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Dahil ang sabi dito sa chapter 1, verse 1, sa pasimula pa'y naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 14, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan. Tinanggap niya sa kanyang Ama ang kapangyarihan at kadakilan bilang bugtong na anak ng Diyos, si Kristo Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos. Narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kung ano man ang plano ng diablo sa lugar na ito ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus through the power of the blood of Jesus. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, purihin ka o Diyos. Hallelujah. Buksan mo aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang manawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Hallelujah. Kaya ang lahat na ito, Diyos, ay aking iniling sa iyo. Sa pangalan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakaliwanag. Nung unang panahon, nung una nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 1 verse 1, sa pasimula pa'y naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Napakaliwanag, ang salita ay Diyos. Sabi sa verse 14, naging tao ang salita, at sinanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito'y bilang bugtong na anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Hallelujah. Kaya ang sabi naman dito sa pahayag, ay ganito naman sinasabi sa pahayag, chapter 1, verse 1. Ito ang pahayag ng Diyos kay Kristo na kanya naman inihayag kay Juan na alipin niya sa pamagitan ng anghel ng Diyos
Ang layunin ng paghayag, ito ay ipinabatid sa mga alipin ng Diyos. Ang mga bagay na malapit ng magaganap. Napakaliwanag inahayag ito ng Diyos kay Kristo Jesus at pinahayag niya sa kanyang mga apostol. Pinahayag niya kay Juan. Ipinabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng magaganap. Ang sabi sa verse 2, ito ay ang patutuo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Jesucristo. Sabi sa verse 3, mapalad ang bumabasa. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa hula na inahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng magaganap. Malapit ng magaganap ang pagbabalik ni Kristo. Marami ng palatandaan pinakita sa atin sa langit, sa lupa, at sa mga ugali ng mga tao. Napakarami ng palatandaan ng pagbabalik ni Kristo. Kaya inayag ito malapit ng magaganap. Kaya pinahayag sa atin upang tayo ay makapaghanda. Makapaghanda, minsan na mangyayari ito, hindi na maulit. Kaya ang sabi dito, sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon na hindi pabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinupad ang pangako ngayon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon. Ang lahat na makapagsisisi at magbalik loob sa Diyos. Sa pag hindi niya nais mapahamak kayo, hindi niya nais mapahamak kayo, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ngunit tayo ay hindi nagmamahal sa Diyos. Dahil maliwanag ang sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag. Yang sabi naman dito sa 1 chapter 10 verse 17 ay ganito naman sinasabi, dahil dito minahal ako ng Ama, sabi ni Kristo, sapagkat inalay ko ang aking buhay upang ito'y kukunin ko muli. Walang makakuha sa akin, kusa ko ito'y binibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at kukunin uli. Ito ang inuutos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang sabi sa verse 18 ay ganito, dahil sa mga pananalitang ito hindi na naman nagkaisa sa palagay ang mga Hudyo. Nakita natin hindi sila nagkaisa sa palagay dahil ang isip nila ay isip ng isang tao lamang. Hindi nila naabot ang pag-iisip ng Diyos. Kung gaano kalayo ng langit at ng lupa, ganon kalayo ang pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. Kaya maraming hindi nakaunawa sa sinasabi ni Jesus. Hindi nila naunawaan, kaya hindi nila nasunod ang Diyos. Bagkus naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal.
Kaya maliwanag ang sabi dito sa Roma chapter 3 verse 25. Sabi dito, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Napakaliwanag. Kaya sabi naman sa 1 chapter 6, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 6, verse 37 to 40. Ang lalapit sa akin ay ang lahat ang binigay sa akin ng Ama, ay hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gagawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ito ang kanyang kalooban. Huwag kayong pababayaan. Wala kahit isa man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muli kong bubuhayin sila sa huling araw. Napakaliwanag. Muli tayong bubuhayin ng Diyos sa huling araw. Sabi sa verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat nakakita at nakamanalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muling bubuhayin kong sa huling araw. Napakaliwanag, muli tayong bubuhayin ng Diyos sa huling araw. Ngunit maraming mga tao iniligaw ng reliyon. Sila iniligaw ng kanilang mga doktrina, hindi doktrina ng Diyos, hindi ang salita ng Diyos ang kanilang sinusunod, kundi ang sinusunod nila ang doktrina ng reliyon. Nagpapahayag ang mga reliyon ng kanilang doktrina upang sundin sila ng tao, upang magawa nila ang nais nila sa mga tao. Hindi nila inayag ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit. Hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit ang pagsumakita ninyo ang higit sa lahat ang pagarian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Napakaliwanag. Pag sumakita ninyo ang kalooban ng Diyos, pagarian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang sabi naman dito sa 1 chapter 16, ito naman sinasabi sa 1 chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay na Espiritu Santo. Kung hindi ako alis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo, sapagkat hindi niya kayo, sa pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan ng paggawa ng kasalanan. Kaya sabi dito sa verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo
upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya, hindi sagad ang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Ipahayag sa atin ang mga bagay na darating. Yan ang Espiritu Santo. I-reveal niya sa atin ang mga bagay na darating. Siyang Diyos na nakaraan at kasalukuyan hinaharap. Sa hinaharap siya ang Diyos. Mag-reveal sa atin sa mga hinaharap upang ito ay mapag-ingatan natin, maiwasan, upang marating natin ang tagumpay. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 15 verse 26, ngunit sa patnubay ng Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sama, susubuhin ko siya sa inyo, buhat sama, at siya'y magpatuto tungkol sa akin. Kaya sinugo ni Kristo ang Espiritu Santo upang magpatuto sa atin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ito'y salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kung gaano kahalaga ang ginawa ni Kristo na siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo. At pinatunayan ng Espiritu Santo kung gaano tayo kamahal ng Amang sa langit. At ang Espiritu Santo ay pinadala ni Kristo upang magpatutuo kung gaano katotoo ang sinasabi ni Kristo Isos. Kung gaano katotoo ang sinasabi ng Diyos Ama. Kaya sabi dito, ngunit sa patnubay ng Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya magpatuto tungkol sa akin. Sabi ni Kristo, pinadala niya ang Espiritu Santo upang magpatuto kay Kristo Isos. Ang sabi sa verse 27, at magpatuto rin kayo tungkol sa akin. Kaya itong ginagawa namin, bakit ka nagawali kami? Dahil ito isang patutuo. Patutuo namin tungkol sa Diyos, tungkol sa kabutihan ng Diyos, tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung paano niya pinadala ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo, iligtas kayo, iligtas ka. Kaya ito ating patutuo kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos kung gaano kahalaga sa ating buhay. Kaya pinadala ng Diyos ang Espiritu Santo upang magpatunay kung gaano katotoo ang sinasabi ng banal na aklat. Dahil ang sabi sa 1 chapter 14 verse 17, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya makikita ni makilala ng sanlibutan, ngunit kilala ninyo siya, sapagkat siya ay sumasa inyo at nanahan sa inyo. Kaya makilala natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ay nasa atin at nanahan sa atin. Kaya maraming hindi makasunod sa Diyos dahil hindi lahat ay naroon sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay naroon lamang sa mga tao na sumusunod sa Diyos, may pagmamahal sa salita ng Diyos, na nais maligtas. Ngunit sa mga tao na ayaw kuminig sa salita ng Diyos, sumusuway sa Diyos, gumagawa ng kasalanan. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 7, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karya ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang
nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit ang makapasok sa kaharian ng langit. Kaya tinuutos sa atin ng Diyos, kaya sinusunod natin ang Diyos. Sinusunod natin ang kanyang kalooban. Dahil ang sabi dito sa unang Timothy ay ganito, unang Timothy chapter 4, verse 13, ito'y inuutos ng Diyos, ito'y kalooban ng Diyos na gagawin natin. Sabi dito, iukol mo ang panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Ito ay utos ng Diyos sa atin. Ipangaral ang kanyang salita. Kaya ito naman ating sinusunod. Ito ating sinusunod dahil inuutos ito ng Diyos. Sabi dito, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating, hanggang dumating si Kristo Jesus. Ipangaral natin ang kanyang salita, basahin ang mga kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Sabi sa verse 14, huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Kaya ito pinagkaloob sa atin ng Espiritu ng Diyos. Nasundin ang kanyang mga utos dahil ito'y utos ng Diyos. Dahil ang sabi naman sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu na bibigay buhay sa atin, kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Espiritu Santo maghari sa ating mga buhay. Kaya sabi naman sa 1 ay ganito, 1 chapter 3 verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na nanatili siya sa atin. Nalaman natin na nanatili siya sa atin. Kaya napakaliwanag ang sabi dito, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos. At nanatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman natin na nanatili siya sa atin. Kaya nanatili ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi naman dito, sa pahayag o Revelation chapter 2 verse 11, kung magpapanig kayo, kung may pandinig kayo, tingin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Hindi daranas ng pangalawang kamatayan. Kaya dinggin natin ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Dahil siya ang ating tagapatnubay, siya ang ating gabay, siya ang ating tagapagturo. Dahil maliwanag naman ang sabi dito sa 1 chapter 15 verse 26, ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya'y magpatutuo tungkol sa akin. Ang sabi sa verse 27, at magpatutuo rin kayo tungkol sa akin. Kaya itong ginagawa natin, tayo ay nagpatutuo sa Diyos. Dahil na sa atin ang Espiritu ng Diyos, nagpatutuo tayo sa Diyos. Dahil ang sabi sa 1 chapter 2 verse 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Kaya kung pinagkaloob sa atin ang Espiritu ng Diyos,
maunawaan natin kung paano sumunod sa Diyos, kung paano mamuhay sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 27, ang Espiritu pinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu pinagkaloob ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang tinuturo niya, at hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Paano kayo manatili kay Kristo? Dahil ito ang nais ng Espiritu, manatili tayo kay Kristo. Dahil ang sabi dito sa chapter 1, ito si Kristo, manatili ka sa salita ng Diyos. Yan ibig sabihin, manatili kay Kristo. Dahil ang sabi sa chapter 1 verse 1, sa pasimula pa naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 14, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya napakaliwanag, manatili tayo kay Kristo, manatili tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito, naging tao ang salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito'y bilang buktong na anak ng Diyos. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Kaya manatili tayo kay Kristo. Ang lahat ng nanatili kay Kristo ay nanatili sa Kanyang salita. Nanatili sa Kanyang salita. Kaya sabi sa chapter 14, ay ganito naman sinasabi sa chapter 14, verse 26, ngunit sa patnubay ng Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpaalala sa inyo sa lahat ng sinasabi ko. Kaya minsan nagbabasa tayo ng Biblia, halos hindi natin malaman, nakalimutan na natin ang mga bersikulo na sinasabi ng Diyos. Ngunit kung nagkaroon tayo ng kasyeran na tao, ito'y bigla lang aagos sa ating isip na parang tubig umiilig, umaagos, at bigla natin maalala ang bersikulo, at bigla natin nasulado. Yan, dahil pinaalala sa atin ng Espiritu Santo. Pinaalala sa atin ang Kanyang salita, na ito'y sasabihin mo sa Kanya. Kaya minsan, doon natin naalala ang bersikulo na ating binabasa. Dahil sa Espiritu Santo, siya magpaalala sa atin. Dahil ang sabi naman sa Marcos, chapter 13, ay ganito naman sinasabi, verse 11, kapag kayo dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag na kayong mamahala tungkol sa sabihin ninyo sa oras na yaon. Sasabihin ninyo ang anuman ipinagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Espiritu Santo ang magsasalita sa atin. Ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Diyos ang magsasalita sa atin. Nakita natin ang Espiritu ng Diyos magsasalita tulad ngayon.
Kapag magkaroon tayo ng mga mensahe, ito'y galing sa Espiritu Santo kung paano tayo tinuruan ng Espiritu ng Diyos. Tinuruan tayo kung paano magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi basta-basta tayo ka lamang dito at magsalita ka ng sarili mong kuro-kuro at opinyon. Ngunit ang Espiritu Santo ay naghayag sa atin. Pinayag niya ang salita ng Diyos na ito ang ating sasabihin. Dahil sabi dito sa Lucas chapter 12 verse 12, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sasabihin. Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating sasabihin. Napakaliwanag. Kaya mag-ingat tayo sa Espiritu Santo dahil hindi natin alam ang ating sasapitin kung tayo maging balasubas sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Marcos, kung ating nilapastangan ng salita ng Diyos, ito'y buhat sa Espiritu ng Diyos, ay magkaroon tayo ng kasalanan na walang kapatawaran. Kaya pinahayag ito sa inyo dahil mahal kayo ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos magkasala kayo sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Marcos chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga taong lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad, ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Kaya napakadelikado kapag sa Espiritu Santo tayo lumait. Dahil ang sabi dito sa Tesalonica, sabi sa unang Tesalonica chapter 4 verse 8, kaya ang sino mang umamak sa aral na ito ay umamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu. Pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Diyos. Gagawa tayo ng mga mensahe at ipangaral sa mga tao. Ito'y pinagkalooban tayo ng Espiritu ng karunungan upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya napakadelikado maglapastangan sa Espiritu ng Diyos. Napakadelikado. Maraming mga tao din nila alam na ang mga bagay na ito ay napakadelikado. Dahil ang sino man lumapastangan sa Espiritu ng Diyos ay wala na siyang kapatawaran at di na mapapawi magpakailanman. Dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 12 verse 5, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katatakutan. Katakutan ninyo ang yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Napakaliwanag. Maraming mga tao walang takot sa Diyos dahil wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Walang takot sa Diyos dahil sila'y ang Espiritu nila ay hindi sa Diyos. Kaya sabi sa unang Tesalonica chapter 5 verse 19, huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong adlangan ang Espiritu Santo. Kung nagpapahayag ang Espiritu Santo sa atin, huwag natin adlangan. Dinggin natin ang sinasabi ng Espiritu. Dahil ang magtatagumpay ay hindi nadaranas ng kamatayan. Ang sabi sa verse 20, huwag ninyong amakin ang anumang pahayag mula sa Diyos.
Sabi sa verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Sabi sa verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Sabi sa verse 23, naway, lubusan kayong pagkabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway, panatiliin niya na walang kapintasan ang buong ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tapat na tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Hallelujah, napakaliwanag. Kaya sabi sa 1 chapter 8 verse 32, malaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa iyo. Ang katotohanan ang magpalaya sa atin. Ang katotohanan ang magpalaya sa atin sa mga gapos ng dyablo sa paggawa ng kasalanan. Ang katotohanan ang magpalaya sa atin sa mga maling aral at maling katuruan. Magpalaya sa atin sa mga turo ng kasinungalingan. Sabi dito sa 1 chapter 14 verse 17, ito ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakilala o nakita, sapagkat siya ay sumasa inyo at nanahan sa inyo. Kaya nalaman natin dahil ang Espiritu ng Diyos nanahan sa atin. Nakita mo, 2025, maraming mga tao hindi nila kilala ang Espiritu ng Diyos. Hindi nila kilala ang Espiritu ng Diyos. May nagsasabi, ang Espiritu ng Diyos ay parang hangin lamang. Ang Espiritu ng Diyos ay maliit na persona lamang, hindi. Mali ang ating pagkakilala sa Espiritu Santo. Dahil noong unang panahon, ang Diyos Ama na mamahala sa atin. At pagkatapos si Kristo Jesus na mamahala sa atin. At sa ating kapanahonan, ang Espiritu Santo ay namamahala sa atin. Pagdating ni Kristo sa pagbalik niya, magkaroon ng rapture. Ang Espiritu ng Diyos ang magdala sa atin sa langit. Kasama sa mga tao na i-rapture. Kaya hindi natin nakilala ang Espiritu ng Diyos. Ito isang Panginoon. Isang Panginoon, sasabihin natin maliit na persona lamang. Sasabihin natin ito isang hangin lamang, hindi. Siya isang Panginoon. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 3 verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon naalis ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Napakaliwanag. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon naalis ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, naging malaya tayo sa mga gapos ng dyablo. Naging malaya tayo sa mga gapos ng dyablo sa paggawa ng kasalanan. Naging malaya tayo sa mga maling aral at maling katuruan. Naging malaya tayo sa mga turo ng kasinungalingan. Dahil sabi dito, ngunit sa pangarap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong, naalis ang sumpa. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Napakaliwanag ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Ang sabi sa verse 18, ngayon, naalis ang talukbong, ang sumpa sa ating mga buhay. Tayo lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon.
At ang kaniningan niyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Napakaliwanag, ang Espiritu ay isang Panginoon. Panginoon ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang magiging mistulang kararawan niya. Kaya maliwanag, ang Espiritu ay Santo ay isang Panginoon. Dahil maliwanag naman dito ang sabi sa Mateo chapter 28. Ganito ang sinasabi sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya umayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Kailangan ang tatlong ito ay naroon sa iyong buhay. Naroon ang Ama, at si Kristo, at ang Espiritu ng Diyos. Sabi dito, kaya umayo kayo, gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit sinabi pa pati kasama ang Espiritu Santo dito? Dahil siya isang Panginoon. At turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Ito'y pinag-uutos ng Diyos. Bago umakyat si Kristo sa langit, ito'y tinagubilin niya sa mga apostol. Bautismuhan ninyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil nandito ang Diyos Ama. Siya ang hari ng mga hari, magpangyarihan sa lahat. Hari ng universe. At si Kristo naman, ang ating tagapagligtas at Panginoon. At ang Espiritu Santo ang ating patnubay, ang ating gabay, ang ating tagapagturo. Pagdating ni Kristo sa kanyang pagbabalik, ang Espiritu Santo magdala sa atin sa kalangitan. Pagdating ng rapture, akyat ang Espiritu sa langit kasama ang mga tao na sumusunod sa Kanya, mapasama sa rapture. At ngayon, wala nang Espiritu sa lupa. Papasok na ngayon si Antichrist. At tatakan kayo ng 666 pagkatapos mabuhos ang galit ng Diyos. Mag-ibuhos sa mga tao na gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos ang kanyang puot. Kaya ang Espiritu Santo ang ating patnubay, siya ang ating gabay, siya magdala sa atin sa langit. Tingnan mo ang Espiritu Santo kung gaano siya kamatindi, hindi basta-basta. Dahil siya ay isang Panginoon. Dahil sabi dito, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan, ay hindi mapapawi kailanman. Wala nang kapatawaran ng tao na lumalait sa Espiritu ng Diyos. Nakita natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ka papatawarin ng Amang nasa langit, kaya ka papatawarin ng Anak na si Kristo Jesus. Ngunit hindi ka mapatawad ng Espiritu Santo pag ang Espiritu Santo ay yung linait-lait. Kaya maraming mga tao hindi niya alam ito. Kaya mag-ingat tayo. Hindi natin alam ang buong kasaysayan ng Diyos. Hindi natin alam ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. At ang kanyang salita sa Biblia, hindi natin alam. Dahil sabi dito sa Roma, ganito natin makilala ang Espiritu ng Diyos. Sabi dito sa Roma chapter 8,
Verse 26, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Kita mo, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Ganun ang Espiritu Santo, tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumuluhod para sa atin sa parang di magagawa ng pananalita. Kaya ang Espiritu Santo ang lumuluhod sa Diyos, lumalapit sa Diyos para sa atin sa parang di magagawa ng pananalita. Ano ito ibig sabihin? Parang di magagawa ng pananalita. Ito natawag na speaking of tongues. Speaking of tongues, na ang sabi ng tao ay sa demonyo yan, ay nauman ang tao ngara, nabaliw siya. Hindi. Pakinggan nga natin kung totoo na sinasabi ng iba na ito'y sa demonyo pag mag-speaking of tongues. Pakinggan natin ito para madagdagan ang ating kaalaman upang hindi tayo mapahamak na laitin ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 2, ang nagsasalita sa ibang wika sa Diyos nakipag-usap, ito pala speaking of tongues. Kapag nagsalita ka ng iba't ibang wika, ay sa Diyos ka nakipag-usap, hindi sa tao, sapagat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon nagsasalita siya ng mga iwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya kung ang mga tao nag-speaking of tongues, pinagsabihan natin, nasira ng ulo na umang, nasa demonyo, nagkasala tayo sa Espiritu ng Diyos, nagkaroon tayo ng kasalanan na walang kapatawaran dahil ang nag-speaking of tongues ay ito, napakaliwanag. Ang nagsasalita ng iba't ibang wika, speaking of tongues, ay sa Diyos, nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon man nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu. Kaya ito, speaking of tongues, ay Espiritu Santo ay nagsasalita. Yan ay salita na panlangit na salita. Salita ng mga anghel sa langit. Kaya hindi natin maunawaan ang language ng langit na panlangit na salita. Sabi sa verse 14, ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya tingnan mo ang mga simbahan na walang nag-speaking of tongues. Paloy-paloy. Pero tingnan mo naman ang mga simbahan na nagsasalita ng iba't ibang wika. Mainit sila sa Diyos. Bakit? Naroon sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kaya naging mainit sila sa pagsamba sa Diyos. Maging mainit sila sa panalangin. Tingnan mo mga nag-speaking of tongues. Ito'y kaya niya manalangin ng 3 oras na walang patid. Kaya maliwanag ang sabi dito, ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagat walang nakaunawa sa Kanya. Gayon nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ang sabi sa verse 4, ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Tingnan mo mga nagsalita sa iba't ibang wika, napakainit sa Diyos. Napakainit! Kaya sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 39, kaya mga kapatid, pag-anasahin ninyo magpahayag ng salita ng Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbabawal
ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Huwag naman natin ipagbabawal ang magsalita ng iba't ibang wika. Maraming mga kasimbahanan, maraming mga reliyon na pinagbabawal ang pagsalita ng iba't ibang wika. At kinakausahan na ito daw sa demonyo. Ito daw ay mga naumang na mga tao. Kaya tingnan mo, nakasala sila tuloy sa Espiritu ng Diyos. Kaya dapat nating malaman kung gaano kalaga ang speaking of tongues. Kaya maliwanag ang sabi dito. Kaya ang sabi sa unang Korinto, chapter 14, verse 1, ang pag-ibig kong ngayon, ang inyong pagkabitiin, nasa inyo ang mga kaloob ng espiritual, lalo-lalo na ang pagpahayag ng salita ng Diyos. Ang nagsalita ng iba't ibang wika ay sa Diyos nakipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi dito, sa kabilang dako, yaong naman nagpapayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang panampalataya at ikakalakas ng loob at ikakaaliw. Ang sariling pamumuhay espiritual ay pinaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ay pinaunlad nang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 2, verse 14, sapagkat ang taong may nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila ay karangalan ng mga iyon at nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Ang salita ng Diyos ay ito'y salitang espiritual, salitang panlangit. Kaya hindi natin ito maunawaan sa sarili nating karunungan, kundi maunawaan natin ito sa paraang espiritual. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila'y kangalan ng mga iyon. At hindi nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Napakaliwanag! Higit sa lahat tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sabi sa verse 21, sapagkat hindi nabubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag, ito'y ginagaling sa Diyos, sapagkat ang nabubuhat sa kalooban, hindi ito nabubuhat sa kalooban ng tao. Ang mga hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya nakita natin, kaya ang mga tao na may roong Espiritu Santo ay nalaman niya ang kalagahan ng mga bagay na ito. Dahil ang sabi dito, naunawa ng tao nagtataglay ng Espiritu ang kalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa Kanya. Sabi sa verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila ay karangalan ng mga iyon at hindi nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual
ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Kaya maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Kaya inuutos ng Diyos sa atin. Inuutos ng Diyos sa atin na ipangaral ang kanyang salita. Kaya marami naman nagugulat, bakit lagi siya nag-iingay? Nangangaral, hindi niya alam na ito inutos ng Diyos upang malaman ng mga tao kung paano sila iligtas ng Diyos. Dahil hindi man tayo nagbabasa ng Biblia, minsan hindi naman tayo nakikinig kaya wala nga tayong alam. Dahil ang sabi dito sa ikalang Timothy, chapter 1, sabi sa ikalang Timothy, chapter 4, verse 1, inuutosan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ang sabi sa verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo pagsabihan sila at patatagin ang kanilang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya ito ginagawa natin, isang matiyagang pagtuturo. Hikayat kayo na lumapit kay Kristo, lumapit sa Diyos. Hindi ko kayo inihikayat papunta sa reliyon, kundi inihikayat kayo papunta kay Kristo. Ito pangangaral natin. Hindi ito isang reliyon. Ito isang relasyon kung paano may pagrelasyon sa Diyos. Kaya ang ating pangangaral ay ito'y para sa Diyos at sa inyo, hindi para sa reliyon. Ito isang relasyon sa Diyos. Ang ating pinag-aralan ay may doktrina ni Kristo Jesus, doktrina ng Diyos, hindi doktrina ng reliyon. Kaya inaakay kayo papunta kay Kristo, hindi sa reliyon. Kaya ating pinagsasabi lagi puro salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi dito sa 1, chapter 12, verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin na siyang nagutos kung ano ang aking ipahayag, kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos, nagbibigay buhay na walang hanggan. At alam ko ang kanyang utos na bibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang pinagsasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Kaya napakaliwanag. Kaya sabi sa ikalang Timoteo, chapter 4, verse 5, kaya magiging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang kahirapan na dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tuptin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ito ating ginagawa. Pinagtiisan natin ang mga bagay na ito alang-alang sa Diyos. Aksayaan natin ang panahon, wala tayong sahod. Nangaral tayo ng salita ng Diyos, pagkatapos nilapastangan pa tayo ng mga tao na kinakasihan ng demonyo. Kaya pinagtiisan natin ang kahirapan. Nagsasalita tayo dito, wala tayo kahit 5. Hindi tulad sa ibang mga ngaral, umakyat sa sasakyan, sa mga palengke, naglilibot ng mga sobre at supot. Tayo hindi. Pinangaral natin ito na pinangaral natin dahil nakuha natin ang kaligtasan na walang bayad. Kaya ibigay natin na walang bayad sa mga tao. Hindi natin sila sinisingil. Hindi tulad sa iba, mangaral ng kaunting salita ng Diyos at tapos maglibot na ng sobre, maglibot ng supot. Hindi tayo ganon. Kaya kung may naglilibot dito, baka sabihin niya kasama ko, hindi ko siya kasama. Pwede niyo yan, pauli sa pulis. Nanloko yan.
Nanluloko yan sa mga tao. Pinagpirahan niya ang salita ng Diyos. Tulad ni Judas, ibininta si Kristo Jesus. Ganon rin yan. Ibininta niya ang salita ng Diyos. Pwede naman tayo mangaral dahil ito nais ng Diyos. Kung nais natin sumunod sa Diyos, dahil ang sabi niya dito, sinabi niya sa Marcos, ang tunay na sumusunod sa Diyos, sabi dito sa Marcos, sinabi ni Jesus, Marcos, chapter 8, verse 34, pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Itong ginagawa natin, pinapasa natin ang cross. Gawali tayo, samtik, sanusisibalon, na sariling gastos, personal na gastos, na walang sahod, kundi ginawa natin ito dahil nais natin masunod ang Diyos. Dahil sabi naman ng Diyos, nagtiwala tayo sa Diyos, sabi niya, unahin mo ang kaharian ng langit. Unahin mo ang kaharian ng langit at ang lahat ay idagdag sa iyo. Kaya kung hindi man idagdag sa atin dito sa lupa, doon sa langit, tiyak ang pangako ng Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan at manirahan sa kaharian ng langit. Napakalaking halaga. Malaki pa. Itong napakalaking halaga. Ito yung tunay na kaligtasan. Pinagamit mong sarili mo sa Diyos. Kahit wala kang sahod, pinapasan mo ang lahat. Pinasan mo ang krus mo. Kaya maraming gabi noon nagwawali. Ang iba hindi na makapagpatuloy dahil bago siya pumunta sa walihan, wala silang bugas, walang bigas. Pagtapos ng wali, uwi siya na walang bigas. Kaya hindi siya makatagal. Mabuti na lang ako, sinacrifice ko lahat sa akin para lang masunod ko ang Diyos. Kaya ito ang sabi ni Kristo Jesus, pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya kanyang sarili. Limutin niya ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Kaya itong ginagawa natin, para tayong nagpapasan ng cross, para masunod ang Diyos. Ito ginagawa natin. Bakit tayo maginayang kahit wala tayong 5? Napakalaking bagay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan, walang kamatayan. Tulad ka ng anghel sa langit pagdating ng araw at manirahan ka sa langit. Alam ba ninyo ang kaligtasan? Ang kaligtasan, hindi ito mabili ng milyon. Hindi mabili ng bilyon. Hindi mabili ng trilyon. Kahit pira sa buong mundo, hindi niya ito mabili ang kaligtasan. Hindi mabili. Kaya bakit natin pinaubaya sa ating mga reliyon ang ating kaligtasan? Bakit hindi natin hanapin ang kaligtasan natin? Ilagay natin sa ating kamay ang kaligtasan. Dahil napakalaga ito. Bakit pinahawak nyo ang kaligtasan nyo sa inyong reliyon? Bakit hindi kayo naghawak sa inyong kaligtasan? Hindi ba ninyo alam kung gaano kahalaga ang kaligtasan? Hindi mabili ng bilyon, trilyon. Ano kaya? May 1 bilyon ka, kaya mo kaya ilagak doon sa simbahan, ipaubaya mo sa kanilang pira mo. Palagay ko hindi nyo kaya. Ano ba kaya ang kaligtasan na hindi mabili ng bilyon, trilyon? Ako na nagnegosyo, malaki ang kita ko. Malaki ang kita ko sa negosyo, alahas. Kumikita ako 500,000 sa isang
biyahe ko. Dahil kung ang negosyo, kung maliit ang kapital, maliit ang kita. Kung malaki ang kapital, malaki ang kita. Kung 1,000 ang kapital, 1,000 ang kita. Pero kung milyon ang kapital, milyon ang kita. Yan ang negosyo. Pero tinalikuran ko ang negosyo upang sumunod sa Diyos dahil kahit kikita pa ako ng milyones, maliit yan kumpara sa buhay na walang hanggan na hindi mabili ng trilyon. Mawala akong kamatayan, hindi ako magantos sa kabilang buhay. Mahirap kung marami kang pira, maraming tukso. Dahil ang pira ay ugat ng kasamaan. Magkasala ka sa Diyos. Maraming magmakaawa sa iyo. Hindi lang magmakaawa parte sa pira na utangin niya sa iyo, kundi nagmamakaawa din siya na pagbigyan mo. Kaya mahirap maraming pira, may lagay ka sa tukso. Kaya mabuti pa walang pira, wala magtukso sa iyo. Walang sasama sa iyo upang magpasan ng kanyang cross at sumunod kay Kristo Jesus. Kaya napaka-danger ang maraming pira. Dahil maraming mga tao may pira hindi makapasok sa paghari ng Diyos. Dahil nawalang halaga na sa kanila ang Diyos, pira na ang pinalaga nila. Hindi na nila masunod ang Diyos. Dahil sa pira nila, hindi na nila masunod ang Diyos. Ito ang inuutos ng Diyos. Dapat ito gagawin ng mga mangangaral ng Diyos. Sabi dito, itong utos ng Diyos, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Magbasa ka ng mga kasulatan sa madla, tulad ginagawa ko, basahin ko mga bersikulo. Sa loob ng 2 oras, nakakapagod kaya ayaw nila. Kaya gumawa na lang sila ng sariling opinyon, kuro-kuro. Hindi yan salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Dahil ang sabi dito, iukol mo yung panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa verse 6, ikaw magiging mabuting lingkod ni Kristo Isos kung itinuturo mo sa mga kapatid ang pagbiling ito. At habang itinuturo mo ito, ay pinapakain mo ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Ito ang tunay na aral na ating sinusunod. Sinusunod natin ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Ito'y pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Ang ating katawan ay kumakain ng pagkain niluluto, ngunit ang ating espiritu ay kumakain ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi lahat, sabi dito, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Pagkain ng ating espiritu. Kaya sinabi niya ng Diyos kay Pablo at sinabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang pagbiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Kaya habang sinasabi natin ang salita ng Diyos, ito'y kinakain ng inyong espiritu, ang salita ng Diyos. At ako naman nangangaral, ito rin kinakain ng aking espiritu. Ngunit kung nagsalita lamang ako ng sariling opinyon, kuro-kuro, doktrina ng reliyon, yan ipakain sa inyong espiritu. At ito rin kinakain ng espiritu ko. Kaya maraming mga ngaral na bonsai.
bonsai, hindi ka lalago sa panampalataya. Dahil ang kinakain mo ay sarili mong salita. Kinakain ng espiritu mo ay sarili mong salita. Ngunit, kung ang salita ng Diyos ang ating pinangangaral, ito ang pinapakain natin sa mga nakikinig. Pinapakain natin ang kanilang espiritu. At ang aking espiritu, ito rin kinakain ko. Kaya lalago tayo sa panampalataya sa Diyos. Lalago tayo sa panampalataya sa Diyos. Kaya maraming hindi nagsasalita, hindi nagbabasa, mahirap magbasa. Akala ninyo, magbasa ka sa loob ng 2 oras, mahirap. Kaya nagsalita sila ng sariling opinyon at kuro-kuro lamang. Iyan, hindi yan salita ng Diyos. Salita yan ng isang tao lamang. Dahil ang napakalaga ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ipahayag mo aking salita. Bakit kailangan ipahayag ang salita ng Diyos? Dahil pag binasa natin ang salita ng Diyos, pumasok sa tainga ng tao ang salita ng Diyos, papasok sa puso niya, papasok sa isip niya. Ang salita ng Diyos ang magbago sa atin. May kapangyarihan magbago. Kaya kailangan salita ng Diyos ang ating sasabihin upang pumasok ang Diyos sa ating tainga, papasok sa ating puso at isipan, at masunod natin ang Diyos. Dahil ang sabi sa ikalang Timoteo chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagpabulaan ng mga maling aral. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuwid sa likong gawain. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sabi sa verse 17, sa gayon ang lahat na lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. Sabi sa Timothy chapter 4 verse 1, inutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Yan ay utos ng Diyos sa atin. Utos ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Pedro chapter 1 verse 20, higit sa lahat tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang hula ng kasulatan sa bisa na kanyang sariling kakayahan, sapagkat hindi nagbubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propita. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag sa mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya sabi dito sa pahayag o revelasyon, chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ang magtatagumpay hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Hallelujah! Maraming mga lingkod ng Diyos, mga makareliyon, hindi nila naunawaan ang sinasabi ng Diyos. Hindi niya naunawaan sinasabi ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos dito sa mga gawa, ay ganito ang sabi sa gawa. Makinig kayo para madagdagan ang karunungan nyo. Sabi dito, ingatan ninyo, gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano bang iglesia ito sinasabi niya? Simbahan ba? Hindi. Tayo ang iglesia ng Diyos, hindi simbahan.
Pakinggan nyo ang pinagsabihan dito, kayong mga pastor, kayong mga ministro, kayong mga pare. Ang sabi ng Diyos dito, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang sarili na hindi magkasala sa Diyos. At lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Inilagay ng Espiritu Santo sa inyong mga simbahan, sa inyong pag-iingat. Ingatan mo sila. Sabi dito, pangalagaan mo, palagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Pangalagaan niyo ang iglesia ng Diyos, hindi ang simbahan. Tayo ang iglesia ng Diyos na tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Siya nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito sa Roma chapter 3 verse 5 ay ganito sinasabi, siya ang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Kaya tayo ang tinubos ng Diyos, tayo ang iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa cross ng Kalbaryo, hindi ang simbahan. Mali yan. Yan lang ba ang simbahan na maligtas? Hindi. Lahat na tao. Tayo ang iglesia ng Diyos, tinubos ni Kristo Jesus sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tayo ang iglesia ng Diyos. Tayo ang iniligtas ng Diyos. Kung ito'y ating sundin ng Diyos. Ngunit, kung hindi natin sundin ng Diyos, ating sinuway at gumawa tayo ng kasalanan, ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay walang bisa sa atin. Ito'y may bisa lamang sa mga tao na sumusunod sa Diyos, may takot sa Diyos. Tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos, hindi simbahan. Dahil maliwanag sabi sa Roma chapter 3 verse 25, siyang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Tayo ang iglesia ng Diyos na buhay. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang iglesia, ingatan ninyo inyong sarili sa lahat na kabilang ng kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang kamatayan ng kanyang sariling anak. Kaya sino ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos? Dahil sabi sa Roma chapter 3 verse 25, siya ang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos. Hindi ang simbahan. Kalukuhan yan ang sinasabi ng mga reliyon. Kaya tinuruan tayo ng mga maling aral, maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Dahil ang sabi sa unang Korinto chapter 6 verse 19, sabi sa verse 20, binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Ito ang ginagawa ko, ginagamit ko ang aking katawan upang parangalan ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa verse 19, sa unang Korinto chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo ay tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Napakaliwanag. Sabi naman sa unang Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo
ng Diyos at nanirahan sa inyo ang Espiritu Santo. Napakaliwanag. Ang sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang Espiritu Santo? Sabi sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Yan nakita natin. Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Sabi dito, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa kanyang templo. At kayo ang templong iyan. Kaya marami ngayon, mga templo ng Diyos, backslider. Bakit naging backslider? Maraming backslider ngayon dito sa Antique, Samtik, San Jose, at sa ibang probinsya, sa ibang syudad. Sino may kasalanan? May kasalanan yan ay mga pastor, mga ministro at mga pare. Sabi ng Diyos, ingatan ninyong kawan na pinadala ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Hindi nila iningatan, kundi hinamak-hamak nila, nilait-lait nila kanilang membro at pagpirahan. Kaya hindi nila hinamak, kaya hindi nila iningatan ang templo ng Diyos na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito, paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kaya maraming kasalanan ng mga pastor, mga ministro at pare, hindi nila iningatan ang templo ng Diyos na kanyang tinubos. Kanilang nilait-lait, hinamak-hamak at pinagpirahan lamang. Kaya ito'y malaking kasalanan nila sa Diyos. Kasalanan! Malaking kasalanan nila sa Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos ang naglagay sa kanila upang pag-ingatan nila at pangalagaan nila. Dapat alagaan nila ng salita ng Diyos, pakainin lagi ng salita ng Diyos upang ang kanilang espiritu ay lumakas at magkaroon ng signal sa Diyos. Ano ginawa nila? Nilait-lait, hinamak-hamak at pagpirahan lamang. Kaya maliwanag ang sabi sa Ikaw-lang Korinto, chapter 6, verse 16, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang nagsabi, manahan ako at mamuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila maging bayan ko. Napakaliwanag. Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang nagsabi, mananahan ako at mamuhay sa piling nila. At ako ang maging Diyos nila at sila maging bayan ko. Kaya, ang akala ng ibang iglesia ay simbahan, hindi. Tayo ay iglesia ng Diyos na buhay. Mali na turo yan, sabihin niya, iglesia ng Diyos, simbahan. Katawan, ibig sabihin ng iglesia, katawan ni Kristo. Tayo ang katawan ni Kristo. Dahil kung katawan ni Kristo simbahan, ay si Kristo ay naging robot. Alam ba ninyo ang simbahan? Ito'y bahay dalanginan lamang. Dahil sabi dito, sa Isaias, sinabi sa Isaias chapter 56, ay ganito sinasabi, verse 7, dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok, ipadama ko sa inyong kagalakan sa aking templo. Ang templo ko'y tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang simbahan ay bahay dalanginan lamang. Manalangin tayo sa Diyos upang makapagrelasyon sa Diyos. Manalangin sa Diyos upang magkaroon ng relasyon sa Diyos at magbasa ng kanyang salita, mag-aral ng kanyang salita doon. Dahil ang simbahan ay bahay dalanginan para makapagrelasyon tayo sa Diyos. Ang simbahan
ay paaralan upang mag-aral tayo ng salita ng Diyos, upang masunod natin ang Diyos, upang makilala natin ang Diyos at matakot tayo sa Diyos. Ang simbahan ay isang hospital lamang, hospital ng mga makasalanan. Doon iriyab upang magamot ay inyong mga sakit na espiritual at mapalaya sa mga malaot na espiritu sa ating katawan, at ipanganak muli tayo sa espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Yan ang simbahan, ay parang ospital. Ang lahat na may sakit na espiritual dapat doon magsamba lagi upang mariyab siya at gumaling ang kanyang mga sakit na espiritual. Yang sabi sa mga gawa ay ganito. Ano sabi sa gawa? Chapter 7. Dahil ang akala nila ang iglesia ng Diyos ay simbahan, hindi. Dahil sabi sa mga gawa ay ganito, chapter 7 verse 48. Gayon ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginagawa ng tao. Ayon sa sinasabi ng mga propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang itayo ninyo para sa akin, o lugar ng pahingahan ko? Hindi ba ako ang gumawa ng lahat ng ito? Sabi sa verse 51, napakatigas ng ulo ninyo, hindi pa nagbabago inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, yun din ang inyong ginagawa. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Lumalaban tayo sa Espiritu Santo. Paano tayo maligtas? Kung lumalaban tayo sa Espiritu ng Diyos, paano tayo maligtas? Dahil sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 8, huwag ninyong dulutan ng bigate ang Espiritu Santo, sapagat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ang Espiritu Santo, ang tatak ng Diyos sa atin. Ang Espiritu Santo magpatutuo na tayo ay iniligtas ng Diyos. Kaya huwag ninyong dulutan ng bigate ang Espiritu Santo. Hindi mo niya pagdulutan ng kasubo ang Espiritu Santo. Dahil kung gumagawa tayo ng kasalanan, ang Espiritu Santo ay lalayo sa atin. Kaya sabi dito, huwag niyong dulutan ng bigate ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Kaya kailangan ipanganak muli ang mga tao sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang ating mga Espiritu ay lumayo dahil sa paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 13, kayo ngay naging bayan ng Diyos nang kayo ay manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak ng paghirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Kaya nakita natin kung gaano kalaka ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu na bibigay buhay sa atin. Kaya ito ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang Espiritu Santo ang dapat maghari sa ating mga buhay.
Sabi dito sa Roma, sinabi naman sa atin sa Roma chapter 8, ay ganito sinasabi sa atin, verse 14, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya napakaliwanag, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sabi dito sa verse 16, ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Napakaliwanag. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, ay muli tayong bubuhayin sa huling araw. Dahil ang sabi dito sa verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos tingiyan, ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Napakaliwanag, paano manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Paano? Alam ba ninyo kung paano manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Dahil ang sabi dito sa 1, chapter 14, verse 15, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ni Kristo. Kung iniibig ninyo ako, tuparin nyo ang aking mga utos. Napakaliwanag. Kung inibig ninyo ako, tuparin nyo ang aking mga utos. Kaya sabi dito sa Lucas, chapter 6, verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Napakaliwanag, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Dahil ang sabi naman sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Napakaliwanag. Ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Sabi dito, ibigin siya ng aking Ama at ako'y mananahan sa Kanya, sabi ni Kristo. At hindi. At sabi dito, at ang Espiritu ay mananahan sa Kanya. Sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya. At ang Espiritu Santo ay mananahan sa Kanya. Ito pala ang sekreto. Kung nais natin manahan ng Espiritu Santo, ibigin natin ang salita ng Diyos. Ibigin natin ang salita ng Diyos upang ibigin tayo ng Amang nasa langit. Ibigin tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo mananahan sa atin. Kung sakaling magkaroon ng rapture, tiyak mapasama tayo sa rapture. Dahil inibig natin ang salita ng Diyos. Inibig tayo ng Amang nasa langit. Inibig tayo ni Kristo Jesus. At ang Espiritu Santo na naan sa atin. Kung sakaling namatay naman tayo, walang problema. Muli tayong bubuhayin ng Diyos. Dahil ang sabi sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos tingiyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya maliwanag, kaya sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin. Kaya itong dapat mag-aari sa ating buhay. Ito dapat mag-aari sa ating buhay. Kaya sabi dito sa 1 chapter 3 verse 7, ay ganito naman sinasabi sa atin ng Diyos upang masunod natin ang Diyos.
Dahil kilala ni Kristo tayo nakasala sa Diyos at sumuway sa Diyos. Kaya tayo, ang Espiritu ng Diyos ay umalis sa atin. Kaya sabi dito, sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo lahat ay kailangan ipanganak muli. Lahat ay kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, amin ni Isos, maliban ang tao ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pag-arian ng Diyos. Ang pinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi sa 1 chapter 3 verse 3, sumagot si Isos, sinasabi ko sa inyo, sumagot si Isos, sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli. Ang isang tao, hindi siya pag-arian ng Diyos. Kung hindi siya pinanganak sa Espiritu Santo, hindi siya pag-arian ng Diyos. Born in Spirit, born again. Panganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Sabi dito, isipin man, be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi natin makita ang kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, kung hindi tayo pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Dahil pag magkaroon ng rapture, ang Espiritu ng Diyos ang magdala sa atin sa langit. Yan ang sabi, born in Spirit, pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Si Jesus nagsabat, nagasiling ako sa imo, sa matuod, wala si isa nga makapasok, pasasakop sa paghahari sa Diyos, kung hindi siya matawaliwat. Born again, born in Spirit, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 1 verse 13, sila nga naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Maliwanag ang sabi dito, sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Napakaliwanag, dahil kapag pinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos, ay sanan tayong bagong nilalang. Wala na dating pagkatao, tayo ay bago na. Bago na tayo! Dating masama ngayon hindi na. Yan ibig sabihin ng bagong nilalang. Kung tayo nagpag-isa kay Kristo Jesus, isa na tayong bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, tayo bago na. Dahil ang sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, chapter 36, sabi dito, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Bibigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ito na tawag na born in Spirit, pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kaya mga tao, kapag nagkaroon tayo ng bagong espiritu, binigyan tayo ng Diyos, pinanganak tayo sa Espiritu ng Diyos, born in Spirit, bibigyan tayo ng bagong puso. Ang masuway nating puso ay gagawin niyang masunurin. Maliwanag sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin ko masunurin. Sabi ba sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin
at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Yan ibig sabihin ng born in spirit, pinanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Kailangan ang lahat ay panganak sa Espiritu ng Diyos. Born in spirit. Bakit kailangan ipanganak lahat sa Espiritu ng Diyos? Dahil sinabi dito sa Roma, chapter 3 ay ganito. Roma, sabi dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaunawa, wala humahanap sa Diyos, at ang lahat ay lumihis ng landas, at nagpakasama, walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Sabi dito sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nagkasala sila tanan, kag nawadaan, kag nagpalayo sa Diyos, nawadaan sang himaya sang Diyos. Kaya kailangan ng lahat ay panganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil lahat ay nakasala at nawadaan ang himaya. Nawadaan ang himaya sang Diyos. Lahat ay nakasala. Kaya sabi dito, sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, lahat kailangan ipanganak muli. Kailangan ipanganak muli. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 1 verse 13, sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan, o sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Born in spirit, pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya tingnan natin kung tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil marami nagsasabi na anak ako ng Diyos. Tingnan mo, pakinggan natin itong bersikulo na ito kung tayo ay anak ng Diyos. Dahil sabi dito sa Gawa, chapter 17, verse 29, yaman tayo mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na si tulad ng larawang ginto, pilak bato, kahoy, o rebulto, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Maliwanag kung tayo ay anak ng Diyos. Huwag nating akalain siya tulad ng larawang ginto, pilak bato, kahoy, rebulto, na pawang likha ng isip ng kamay ng tao. Tayo ba'y anak ng Diyos? Huwag nating akalain ang Diyos ay tulad ng rebulto. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, kilala natin ang Diyos. Kilala natin ang Diyos dahil anak tayo ng Diyos. Kilala natin ang Diyos. Dahil ang sabi dito, sinabi dito sa 1 chapter 4 verse 22, hindi ninyo nakilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagat ang kaligtasan ay galing kay Kristo. Ang kaligtasan ay galing kay Kristo Jesus. Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ito pala ang mga tunay na sumasamba sa Diyos, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi pa dito, sapagkat ito hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito pala hinahanap ng Amang nasa langit, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin.
sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi dito naman sa unang Pedro ay ganito. Ito ang sabi ng Diyos sa unang Pedro, yaman ang Diyos ang umirang sa inyo ay banal. Dapat kayo magpakabanal. Ano mang inyong ginagawa? Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Napakaliwanag. Magpakabanal tayo sapagkat si Kristo ay banal, ang Diyos ay banal. Dahil ang sabi naman dito, sa unang 1, ay ganito sinasabi sa unang 1, chapter 2, verse 6, ang nagsasabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Hallelujah! Kaya ang sabi naman dito, sa verse 3, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 3, verse 1 to 3, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos. At yan ay totoo. Ito ay ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng makasanibutan. Hindi nila nakilala ang Diyos. Mga minamahal sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang naging kalagayan natin. Gayon alam natin sa rito ng muli ng Kristo. Tayo matutulad sa Kanya sapagkat nakita natin ang Kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sino man may pag-asa sa Kanya ay magpakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Sabi dito sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos at yaman ng Diyos ang Ama niya. Hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Napakaliwanag. Kaya kailangan ang lahat ay panganak sa Espiritu ng Diyos upang maging tunay na anak ng Diyos. Hallelujah! Puri ng Diyos. Ito lang aking mensahe. Sana may napulot kayong aral ng Diyos, aral ni Kristo Jesus. Bakit pinangaral ito? Na nais niyang Diyos ipangaral dahil mahal kayo ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos may isa mapapahamak sa inyo. Gusto ng Diyos lahat na tao ay mapunta sa langit. Hindi gusto ng Diyos may mapaimpyerno na isaman sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo, i-rescue tayo na malaglag sa kapamakan, sa bunganga ng impyerno. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Alalahanin niyo, mahal tayo ng Diyos. Ito lang aking mensahe. Sana may napulot kayong aral, dagdag sa ating mga kaalaman. Ito'y pangangaral natin, hindi isang reliyon, kundi kung paano may pagrelasyon sa Diyos. Inaakay kayo papunta kay Kristo Jesus, papunta sa Diyos, hindi papunta sa reliyon. Dahil ang magligtas sa atin ang Diyos, si Kristo Jesus, hindi ang reliyon. Reliyon ay isang bahay dalanginan lamang, isang paaralan lamang upang mag-aral tayo ng salita ng Diyos, upang mapagrelasyon tayo sa Diyos. At doon tayo mag-aral ng kanyang salita. Ngunit ang nangyayari, taliwas ang kanilang turo, hindi na nila pinangangaral ang salita ng Diyos, kundi doktrina ng reliyon na lang. Kaya ang mga tao hindi nila nalaman ang tunay na kaligtasan buhat sa Diyos. Kaya nakita mo araw na linggo, wala kayong panahon sa pagsimba dahil naghahabol kayo ng bayaran ninyo, sa mga utang ninyo, nagsimba kayo. Kita mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Inabot tayo dito ng Diyos. Inabot tayo ng kanyang salita upang hindi kayo mahiwalay sa Diyos. Nandoon pa rin ang Diyos sa inyo kahit nagtitinda kayo dito. Hindi kayo nakasimba, nakarinig naman kayo ng salita ng kaligtasan.
Bakit magsimba kayo? Ano ba narinig niyo doon? Higit pa ba siya sa mga narinig ninyo ngayon? Di ba? Napakasarap pakinggan ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Kaya hanggang dito na lamang, mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Sana may napulot tayong aral tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Purihin ang Diyos.